Ciao Raga! Kumusta na ga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang information na pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya makinig na maigi, panoorin ang video hanggang dulo, at saka unawaing mabuti. Dapat kasi aware tayo sa information na ito. Specifically, tayong mga Estranieri dito sa Italia, maging ang mga naging naturalized Italian citizen na. Sa isang previous vlog ay napag-usapan natin doon yung plano ng Italian government na permesso di soggiorno a punti. Ngayon naman, maging ang citizenship ay tinatarget na din at saka pinaplano din nila yung tinatawag na cittadinanza a punti. Kaya linawin natin ang bagay na ito para aware tayo. Baka kasi dumating ang isang panahon na pati ang pagkakaroon ng cittadinanza Italiana ay maaari na din na marevoka ng ganun lang kabilis o babawiin sa isang estranyero dahil nga diyan sa tinatawag yung gusto nilang gawin na cittadinanza a punti. Alamin natin ang detalye raga, dopo na sigla, partiamo! Bilang isang dayuhan dito sa Italia, naunawaan na natin na para maging mas stable ang pamumuhay at ang iyong kalagayan dito sa Italia, marami sa atin ang nag-strive, marami ang nagsakripisyo, nagtiis na ma-maintain ang maayos na documents, maging ang laboro, maging yung pag-aaral at matuto ng Italian language. Bakit? Para maka-acquire ng Italian citizenship. Pero dahil sa mga pangyayari recently, specifically doon sa nangyari sa Modena, marahil ay nabalitaan mo yung agresyone na ginawa ng isang cittadino Italiano di seconda generazione. Diga? Purtroppo ay ginawa niya yun, sinagasaan niya yung mga naglalakad doon sa Modena. Kaya dahil diyan, nagkaroon ng basihan si Vice Premier Matteo Salvini na buhayin muli yung usapin doon sa proposta ng Lega na pagrevoka o pagbawi ng citizenship ng mga naturalized Italian. Kapag sinabing naturalized Italian, ang tinutukoy ay yung mga dating Estranieri na naka-acquire o naging Italian citizen. Bakit daw babawiin? Kapag nakagawa ng grave reati o malubha o matinding krimen. Kaya naman, iyan ngayon ang mainit na debate ng mga politiko maging ng mga tao sa social media. Kung ang pagpapatupad ng permesso di soggiorno a punti ay posibleng maipatupad, pero bakit ang cittadinanza a punti ay medyo komplikado? Kailangan na pag-aralan munang maigi dahil yan ay masalimuot na usapin kung sakali na talagang gusto na yan ay ipapatupad. Mula sa isang technical at legal na point of view, ang cittadinanza at permesso di soggiorno ay dalawang bagay na malaki ang pagkakaiba. Ang cittadinanza ay isang personal status na ganap na kumikilala sa pagiging mamamayan sa Estado Italiano at nagbibigay sa kanya ng political, civil at social rights, kagaya ng karapatan sa pagboto at pagkakaroon ng pasaporto Italiano. At kapag naka-acquire ka ng cittadinanza Italiana, permanente na iyan at hindi na kailangan pa na magre-renew kapag ikaw ay naging Italian citizen. Samantalang, ang permesso di soggiorno naman ay isang tipo ng administrative document na nagpapahintulot sa isang foreigner to reside legally in Italy for specific reasons, kagaya ng lavoro, studio, or ricongiungimento familiare, etc. Ang permesso di soggiorno ay limited laang ang validity at kailangan na i-renew bago ma-expire. Ang permesso di soggiorno din ay maaaring marevoka o bawiin kung sakali na may magawang violation of immigration laws,
mawala sa kanya yung eligibility o qualifications na hinahanap para ikaw ay magkaroon ng permeso di soggiorno, o kaya naman ay dahil sa may nagawang krimen. Ang permeso di soggiorno a punti ay nais nilang ipatupad kagaya ng doon sa patente di guida. Example, mayroong 20 points. Every time na magkakaroon ng paglabag sa mga regule, sa mga batas na existing, halimbawa ay makakagawa ng krimen, babawasan ang iyong points doon sa permeso di soggiorno mo. At kapag ka naubos na ay i-deport pabalik doon sa kanyang country of origin. I-deport yung estranyero na yon na naubos na yung points ng kanyang permeso di soggiorno. Alam natin at na-explain na din sa mga previous vlogs, laging mayroong mga cambiamenti patungkol sa permeso di soggiorno. Example, yung pag-i-implement ng permeso unico. Maging sa cittadinanza, recently ay madami din ang mga changes tungkol diyan. Example naman, hindi na automatic ang mga figli minori na maging Italian citizen din kapag ka ay pinanganak sa labas ng Italia. In recent years, na-introduce na rin sa legge Italiana yung pagrevoka ng citizenship para doon sa mga naging naturalized Italians. Pero, very limited cases lamang, kagaya ng kapag ka na-convict sa mga krimen na related sa terorismo at saka doon sa sicurezza dello Stato. Madalang lang ang mga cases na ganyan at wala pang general system para sa automatic na revocation ng Italian citizenship para sa mga nakagawa ng qualsiasi tipo di reato o krimen. Pero ang Lega ay nagsabit na doon sa Kamara ng panukalang batas na ang purpose ay magkaroon ng isang mekanismo na kung saan ay mas mabilis ang pagre-revoka o pagbawi ng cittadinanza ng mga estranyeri kapag ka nakagawa sila ng grave reati o matinding krimen kagaya ng terorismo, mass murders o ibang krimen na mayroong malaking epekto sa lipunan. Dahil sa nangyari recently doon sa Modena, ang gusto ng Lega ay mas palawakin pa at maging automatic ito kagaya ng proposta nila, yung tinatawag na cittadinanza a punti or points-based citizenship. Pero, komplikado ang gusto nilang iyan dahil kapag iyan ay naipatupad, magiging applicable lamang iyan doon sa mga naturalized Italian o doon sa mga dating estranyeri na naka-acquire sila ng Italian citizenship. Tapos ay hindi naman applicable doon sa mga pure Italians or Italians from birth. Dahil diyan ay magiging selective ang batas na iyan. Dahil nasa legge Italiana, ang isang estranyero na naging naturalized Italian ay mayroon na ding parehas na karapatan ng isang pure Italian or yung sadyang Italiano na. Ang isa pa na kailangan nilang pagdebatihan, kailangan nilang pag-aralang maigi at kailangan na maging malinaw ay kung paano gagawin doon sa isang naturalized Italian citizen na kung sakali ibabawian nila ng pagka-Italiano at wala ng ibang citizenship ang tao na iyon. Kaya ang mangyayari, magiging stateless person siya. Kapag ka sinabing stateless person, a person who does not have citizenship of any country. Example, merong isang Pinoy na naging Italian citizen pero hindi naman siya nag-dual citizen o hindi siya bumalik sa pagiging Pinoy. Kung babawiin ang kanyang Italian citizenship, ano na ang magiging citizenship niya? Okay? Saang bansa siya i-deport kung sakali na yung kanyang pagiging Italiano ay babawiin sa kanya? Ikaw, Raga, ano ang take mo sa usaping ito? Okay ka lang sa iyo yung permeso di soggiorno a punti, maging yung cittadinanza a punti, o ikaw ay kontra o ayaw mo sa mga bagay na iyan? Ito lang ang bottom line. Kung ikaw ay permeso di soggiorno holder ngayon, o kahit pa ikaw ay Italian citizen na, as long as isa kang mabuting mamamayan at hindi involved sa mga bagay na makakaapekto sa iyong
permesso di soggiorno o sa iyong Italian citizenship, magbago man ang legye at may mga patakaran na ganyan na silang ipapatupad, ay tranquilo ka sa pamumuhay dito sa Italia. Kasi nga, ikaw naman ay hindi nagawa ng mga labag sa batas o mga bagay na maaaring magkompromiso doon sa maayos na pamumuhay natin dito sa Italia. Ayun Daraga, sana ay naging malino sa iyo ang pinag-usapan natin na information dito sa vlog na ito. Sana ma-share mo rin sa iba doon sa mga nagnanais na maging Italian citizen, doon sa mga naging Italian citizen na, para lahat tayo dito sa Italia ay maging aware sa mga gusto nilang ipatupad na mga batas na ito na may kinalaman sa pamumuhay natin dito sa Italia. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat din sa pagsuporta mo. Once again, this is Chad, and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!